Ano nga ba yung sinasabing accommodation? Narinig ko ang mga comments nyo, kaya talakayin na natin. Kapag sinabi nating accommodation, ito yung mga adjustments na tumutulong sa batang may disability na ma-access ang parehong curriculum nang hindi binabago ang learning expectations. Ibig sabihin, pare-parehos pa rin yung lesson, pareho pa rin yung standards, ang binabago lang ay kung paano ito naaabot ng bata. Halimbawa, maaaring bigyan ang bata ng extended time sa mga quizzes, sa tests, sa exams, lalo na kung kailangan niya ng mas mahabang oras para mag-process ng information. Pwede ring gawin yung preferential seating. Pwedeng paupuin siya sa harap kung may problema sa paningin or ilapit siya sa teachers kung kailangan ng guidance at cues, lalo-lalo na yung mga batang may attention deficit hyperactivity disorder. Meron din tayo mga tinatawag na assistive technology. Halimbawa, kung ang bata ay may visual impairment, kailangan niya ng salamin. O kaya naman, closed caption videos. Minsan, may mga nangangailangan din gumamit ng projector na ina-adjust yung ilaw para makita nila yung kulay ng mas malinaw. Pwede rin tayong gumamit ng audiobooks para sa mga batang may hirap sa pagbabasa o visual support tulad ng pictures at charts na karaniwang epektibo para sa mga batang may autism o intellectual disability. Kasama rin dito yung simplified instructions. Kumbaga, hindi binabago ang content pero ginagawa itong mas malinaw para mas madaling sundan. Para naman sa ibang pangangailangan, maaaring gumamit ng braille books o kaya sign language interpretation. At kung ang bata ay madaling madistract sa exam setting, pwede siyang bigyan ng ibang schedule o mas tahimik na lugar. Pero tandaan natin, parehas pa rin yung ibibigay na exam doon. Sa madaling salita, ang accommodation ay hindi tungkol sa pagpapadali ng lesson, kundi pagbibigay ng tamang suporta para maabot ng bata ang parehong goal. Dahil minsan, ang kailangan lang ng bata ay hindi pagbabago kung paano niya aaralin, kundi pagbabago ng paraan para mas maintindihan niya ito. Okay? Ngayon, kung gusto nyo pang malaman naman yung about sa modification and individualization, mag-comment lang din kayo below para ituloy natin tong discussion na to. Alright? Peace.